Hello sa inyo! Ngayon may pag-uusapan tayong kwento. Ito'y tungkol sa isang tao na hindi lang puro salita, kundi puro gawa. Isang kwento tungkol sa pagtulong at pagpapagaling. Okay, simulan natin dito. Itong isang pangungusap lang, grabe, parang clue na to sa kung ano ba talaga ang pinaka-importante para kay Jesus. So, imbes na basta lang magsabi sa mga tao na, oh, ganito dapat kayo mamuhay, anong ginawa niya? Well, araw-araw, nandun siya talagang tumutulong sa kanila. So gets nyo ba? Hindi lang niya ginagamot yung ubo o lagnat. Ang gusto niya, buuin ulit yung tao, yung katawan nila, isip at pati na rin ang puso't kaluluwa. Kompleto, di ba? Okay, so paano to nangyari eh? Ibig kong sabihin, saan niya ginawa ang lahat ng pagtulong at pagpapagaling na ito? Alam nyo, wala siyang clinic na may open at close na sign. Hindi siya naghihintay sa isang building. Ang ospital niya, kung nasaan ang mga taong kailangan siya, kahit saan, kahit kailan. At tingnan nyo kung saan-saan talaga. Sa mga burol, sa gitna ng kalsada, sa tabi ng dagat, sa mga simbahan nila noon. Kahit saang lugar na daanan niya. Grabe, di ba? Siya yung lumalapit para mas madali para sa lahat na makahingi ng tulong. So, imagine niyo yung eksena. Tuwing darating siya sa isang lugar, parang may dalang kuryente ng pag-asa at saya. Bigla na lang, yung mga may sakit, aba, magaling na. Lahat masaya, lahat nagse-celebrate. Pero teka, hindi lang sakit sa katawan ang ginagamot niya. Pati yung kalungkutan ng mga tao, ginamot niya. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapakita na hindi importante yung mga rules na naghihiwa-hiwalay sa mga tao. Dito talaga makikita kung gaano siya kaiba. Kasi noong panahon na yun, may mga grupo ng tao na hindi pwedeng mag-usap, parang may invisible wall sa pagitan nila. Pero si Jesus, ayun, pinakita niyang mali yun. Gaya na lang nung nakilala niya yung babaeng Samaritana sa tabi ng balon. Ini-expect nung babae, naku, di ako papansinin nito. Pero nagkamali siya. May ginawa si Jesus na talagang ikinagulat niya. Anong ginawa niya? Simpleng-simple lang, pahingi naman ng tubig. Sa ginawa niyang yun, parang sinabi niyang, pareho lang tayo, nirerespeto kita. Kasi para sa mga taong laging tinataboy ng lipunan, yung mga itinuturing na outcast, yung mga salita niya parang nagbukas ng pinto para sa isang bagong buhay. Imagine, lagi kang iniiwasan, tapos may isang taong lalapit, kakausapin ka, at tutulungan ka pa. Sobrang laking bagay nun. Ito yung tinatawag na caste system, yung may mga taong tingin nila mas mataas sila sa iba. Pero yung turo ni Jesus, binasag niya yun. Sabi niya sa pamilya ng Diyos, walang VIP. Lahat pantay-pantay. Mayaman ka man o mahirap kahit sino ka pa. Okay, so paano niya naman itinuro ang mga ganito kalaking ideya? Alam niyo, hindi siya gumamit ng mga malalalim na salita na mahirap intindihin. Ang sikreto niya, simpleng salita pero malaki ang dating. Kasi yung ibang mga guro noon, parang ang daming idinadagdag na kung ano-anong rules at opinyon. Si Jesus, tinanggal niya lahat ng yon. Dumiretso siya sa pinaka-source, sa salita ng Diyos. Para bang sinasabi niya, ano ba talaga ang nakasulat? Malinaw, di ba? At kaya naman, talagang gustong-gusto siyang pakinggan ng mga tao. Kasi simple lang magsalita, madaling intindihin yung mga kwento niya, at higit sa lahat, ramdam mong totoo yung malasakit niya. Hindi nakapagtataka na yung mga nakikinig sa kanya ay hindi lang natututo, kundi nabibighani talaga. So, kung iisipin natin, lahat ng ginawa niya, yung pagpapagaling, yung pagiging mabait sa lahat, yung simpleng pagtuturo niya, hindi yan hiwa-hiwalay. Magkakakonekta pala lahat. So, parang ganito ang nangyari. Una, tinutulungan niya yung mga tao sa mga pang-araw-araw na problema nila, tulad ng sakit o gutom. Dahil sa kabaitan niyang yun, yung mga tao nagiging bukas yung puso nila para makinig. At pag nakikinig na sila, doon niya ipinapakita kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos. Galing, di ba? Kaya ang buong misyon niya ay hindi lang para magpagaling ng sakit, kundi para buuin ulit ang pagkatao natin at para ipakita na ang tunay na pag-ibig ay kumikilos, hindi lang sinasabi, kundi ginagawa. At yan ang iiwan nating tanong, paano kaya kung ang pinakamagandang paraan para magbahagi ng isang mahalagang mensahe ay hindi sa pamamagitan ng pagsasalita, kundi sa pagtulong? Isang bagay na pwedeng pag-isipan, di ba?